Hi guys, so ngayon dumating na rin tong aking na-order from Lazada. Isa itong bulb para sa aking project na Galant, Mitsubishi Galant. So kasi nga nasira na yung kanyang headlight. So actually nakailan ako. So makikita nyo sa bandang huli ng video na to yung mga ilan sa mga na-order ko na bulb niya sa Lazada rin na hindi gumana. Kasi nga may mga diferensya. So ngayon, ito yung pang-apat ko siyang na-order. So makikita rito, no? Naka-box, then H1 siya. So ito nga, mukhang okay naman. Then maganda yung packaging niya. So ito nga pala ay from China pa siya. So yan, no, ganda. At least safety kasi nga meron siyang styro. Maganda yung packaging. So dalawa itong nabili ko. Nasa 80 plus lang ang isa neto. So dalawa na yung binili ko. So yan, tingnan natin, check natin. Unbox din natin para ma-sure natin kung dahil nga galing pa ito ng China, baka mamaya ay nabasag. So yan, very good din naman. Talagang hindi nga siya mababasag, no? Kasi nga meron siyang protection doon sa loob ng box. So yan, very safe. Sana hindi no? So ito na nga ikakabit natin. Sana okay ang bulb niya. So ang possible lang na magiging problem nito ay kumpundido siya. Sana naman hindi. So ito na nga, check natin muna bago natin ikabit. So yan, open natin yung bright. So, tingnan natin kung ano yung yun. So, yun yung bulb niya. So, maganda yung ilaw. Parang colored siya. Then, kumpara sa dati, ito yung stock niya. Yan. So, maganda. Bihira yung gantong bulb. Actually, nakatatlong order ako ng mga LED light. Sana ikakabit. Kaya lang sablay eh. So ito, kabit na muna natin. Ay! Yun, paso ako. So sobrang init pala. Ito, hindi katulad kasi ng mga LED light na una kong kinabit. Walang problema kasi hindi siya umiinit. Ito talagang sobra. Sandali ko lang inopen yung kita niyo naman. Ang init kagad. Yun ang yan ang isang problem, no? Yung sa isang anong tawag dito, halogen. Mainit siya. Malakas kumain ng kuryente. Unlike ng mga LED light, kaya nga lang yung na-order ko ng mga LED light hindi naman siya pit. Meron man nag-pit, kaya lang hindi naman mahina naman. So balik lang tayo sa halogen na ganito. So yan, ayusin ko muna, kabit muna natin. Then ito nga pala yung project car ko na ginagamit ito ng anak ko. Halos regular niya ito nagagamit. So, Mitsubishi 1992 Galant. So, okay naman ang kanyang So, last year ko pa to. May mga previous video ko na ito kung paano to nabuo, paano siya inayos. So, ngayon, wala naman siyang ibang problem. Ang pinaka-update lang dito yung nagpalit kami ng rotor disc. So, mali kasi yung nabili namin dating brake caliper. So, baligtad ang kinakain niya. Ang numinipis ay yung rotor. So mabuti na lang meron ako nabili rito sa amin sa Taytay. Ang famous na auto supply dito ay Lokban. Yan, shout out kay Lokban Auto Supply. Baka yan naman. So yan yan, no. Sa ngayon ito pa lang sira. So mabuti lang at meron sa Lazada. Tutuwa rin naman ako dito sa project car na to dahil madaling hanapin din yung pesa na nakakatuwa, no. Hindi katulad yung ibang sasakyan, kahit may pera ka, kung wala ka nang mabili na pang palit, so problema yon. So ito naman lahat ng mga hinahanap ko, kung hindi ko makita sa auto supply, ay meron namang mga nagpa-parts out. Yan. So yun ang kagandahan na itong sasakyan na to. So isang problem din na itong sasakyan na to ay, ayan, no? Testing muna natin. So yun, okay, bright.
So yan, tingnan uli natin. Yun. So medyo colored siya kumpara dun sa stock niya na dilaw lang. Yan. So since hindi naman to ginagamit ng anak ko ng malayuan, so siguro okay din naman, malalaman to mamayang gabi kung anong itsura. Hingi ako ng feedback sa anak ko kung anong effect niya sa pag madilim na madilim. So eto, kabit uli natin yung isa. So balik tayo dun sa nasabi ko, ang isang number 1 problema nitong Galant na to, Mitsubishi Galant 1992, napakalakas sa gas. Kasi nga bukod siyempre luma na rin siya, medyo malaki talaga rin yung makina niya. Talagang normal daw dun dito sa makina na to na Ford G63 engine na DOHC, so double overhead cam to. Ito yung nakakabit sa Evo at yung mga magaganda pang sasakyan. So dito siya nagsimula sa sa Galant. Yan, Ford G63. So lumalabas ang konsumo nito sa gasolina ay siguro mga 4 lang 4 kilometers per liter. What? So tingin ko dahil hindi siya naka-tune pa, pero okay naman at walang problema. Never naman siyang hindi mi-start. Kasi maganda nga rito, miskin ang tagal mong hindi gamitin, pag start mo, start agad yan. So ito nga pala yung bulb. So yan, napalitan na natin natanggalan natin yung isang stock bulb niya na halogen. So tatabi natin yan para just in case mapunde, meron tayong pampalit. So lalagay lang natin yan as reserva. So yan, papalitan ko na nga. Yan yung pagkakaiba nung sa lumang bulb niya. Kulay lang, halos parehong-pareho. No? Glass siya, halogen. Ang alam ko, halogen ang tawag sa ganitong bulb So yan, the same lang siya halos. Yung ilaw niya lang na parang rainbow ang pinakaiba. So yan, bumagsak yung ating camera. So ito nga palang channel ko ay tungkol sa mga DIY. So tayo nga pala ay mag-57 years old na, So kaya retired na tayo sa work, pero hindi pa retired sa life, 'di ba? So sa aking mga mga Gen X, please support me naman, subscribe. So marami tayong gagawin mga video. So may mga ilan akong channel, pero ito yung parang gagamitin ko na personal ko na channel para sa mga video na gagawin ko nga tungkol sa life after 50s. So papunta na tayo ng senior citizen din. So hindi naman tayo magre-retard sa buhay. Kailangan busy pa rin kasi nga mas lalo tayong manghihina kung wala tayong gagawin. So ito na nga yung ginagawa natin, yung aking project car. So ito, lagi kong kinakalikot, lagi kong nililinis, kaya nainis nga ako doon sa anak ko, masyadong spoiled. Kasi tamad-tamad maglinis nun. Ako na lang naglilinis lagi nitong sasakyan na to. Ako nag-ayos, ako nag-magastos. Actually, bata pa naman, Ano pa naman kasi yung anak ko na yun, yung bunso ay nag-aaral pa. Second year college sa NU. And shout out kay MJ kung marinig niya to, mapanood niya. Sana ay linisin niya lagi ang sasakyan na to. So ito yung bigay ko sa kanya, pamana ko sa kanya na to nung birthday niya pa to last year. So ito yung binigay ko. So hindi niya lang masyadong, pero gamit ang gamit, hindi lang masyadong nililinis. So ako na lang naglilinis lagi. Ako na nagkukumpuni. Gusto ko maganda at maayos kasi nga lagi namang ginagamit itong sasakyan na to. Minsan ako rin gumagamit nito pag yung personal kong sasakyan na isang Mitsubishi Strada rin, 2020 model yon. Pero minsan kasi gusto mo ng kotse. So ito yung aking mas ginagamit din pag hindi ginamit ng anak ko. Masarap din ang kotse na to kasi nga ito ay luxury car to noong 1992. So mga manager ng bangko, mga lawyer, doktor ang gumagamit na itong sasakyan na to. So yan, kaya gusto ko rin siyang gamitin pag pwede at libre na hindi ginamit ng anak ko. Ito yung ginagamit ko pang bili-bili, pang ikot.
Yan, kung sa malapit lang na pupuntahan. So, okay, masarap din kasi pag nakakotse. Kasi yung sa akin medyo malaki ng konti, pick up. So, problema pag parking, medyo maliit din yung daan namin dito sa Taytay. Dito sa subdivision, daming nakapark kasi sa kalye. So, mas maganda minsan yung maliit lang, manipis. Madali siyang imaniobra, ganyan. So, ito na nga tayo. Malapit na matapos. Yan, nakabit ko na. Yun, nabuksan ko na nga pala to. So, ito na yung effect ng kanyang ilaw, no? Ganda. Parang medyo yellow, green. So, colorful. So, yan, pag naka-open yung fog light niya. So, yung fog light na yan, napakamahal yan. Magkano? 15,000 ko yata nabili yung set niyan. So, yan. So, mamaya tetestingin ko to pag medyo madilim-dilim na para mas talaga kung ano yung ganda nitong ilaw na ito. So, yan. Pag naka-low lang siya, ganyan lang. Yon pati yung fog light, naka-low beam. So, yan. No? Yan yung kanyang settings ng kanyang low. Then, try naman natin kung ano naging effect after natin mapalitan. Yan. So, ang ganda ng kanyang ilaw, no? Ayan, perfect. So, sobra akong natuwa dito. So, sa seller natin, sa Lazada Racing, no? Daming maganda talaga din na product dito sa Lazada. So, eto na. Yan. So, maya-maya ay medyo pagdilim-dilim ay tetestingin natin. So, yan yung effect niya. So, reflection dun sa aming gate. So, yan. So, eto na yung effect niya. So, medyo madilim-dilim na. Siguro mga mga 5:30 o magsi-6. Medyo makulimlim. So, kitang-kita na yung kanyang ilaw. So, yan. No, yun yung anak ko, Sanjay. So, mas maganda andyan siya para ma-check. Nilabas din natin. So, maganda rin yung kanyang fog light. Yan. Pag nakabukas. So, mas maganda ang neto kapag siguro sa gabi talaga. Yung pure na madilim. So, yan. Naka-park light. With fog light. Yan. Pag nagsabay na kanyang headlight, fog light, in low and in high beam. So, maganda. Maganda tong nabili kong bulb na to. So, ito na pala yung resulta niya kapag gabi. So, kararating lang ng anak ko. Hinintay ko rin para ma-videohan. So, yan. So, yan guys. Hanggang dito na lang. And thank you very much for watching. Bye-bye.